Minsan ba sa buhay mo kini-question ang sarili kung bakit siya pa? Bakit nagmahal ka pa sa hindi dapa? Ito ay kwento ng dalawang tao na pinaglapit ng tadhana, nagmahalan sa hindi tamang panahon at pilit pinaglayo ng pagkakatao. A forbidden love that blossoms through time. Sa isang syudad ng Maynila, nakatira ang 10 taong gulang na si Jeda. Simple at masayahing bata si Jeda, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, naroon ang lungkot na dulot ng pagkukulang ng panahon at atensyon ng kanyang amang si Joe. Namiss ni Jeda ang oras na halos sila ng ama ang magkasama at magkasangga. Ang kanyang ama ang tagapasyal sa kanya, spoiling her with all she wants at tagahatid sundo sa school. Ngunit bigla itong nagbago nung na-promote sa mataas na posisyon. Naging abala ito sa trabaho at halos wala ng oras sa kanilang pamilya. Bihira na itong makauwi at magampanan ang tungkulin bilang ama at haligi ng kanilang pamilya. Minsan nakikita pa niyang nag-aaway ang mga magulang kapag nauwi ito sa bahay. Dahil hindi na rin matiis ng ina ang pagkukulang ng asawa. Sa parehong lugar, nakatira si Jacob, isang 18 taong gulang. Kumuha siya ng apartment malapit sa bahay nila Jeda nung nag-umpisa na siyang magtrabaho bilang intern sa kumpanya nila Jan. Ang lugar ay nirekomenda sa isa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Isang mabait, mapagmahal at responsableng anak si Jacob sa kanyang mga magulang. At isang matalino, masipag, marunong makisama at maasahan si Jacob sa kanyang trabaho, kaya hinahangaan siya ng marami. Dahil sa dedikasyon niya sa trabaho na absorb siya kaagad sa kumpanya after his graduation. Sa trabaho nakilala niya si Jeda nung minsang bumisita ang mag-ina sa opisina ni Joe. Isang magiliw na bata si Jeda, kaya agad niya itong napansin. Hay, anong ginagawa mo? Ani ng isang boses ng bata ang kumuha ng atensyon ni Jeko. Kaya agad siyang napalingon. Isang magandang ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Kahit problemado siya data na nasa kanyang harapan, hindi niya maiwasan na makaramdam ng ginhawa dahil sa ngiti na binigay nito. Ito nagtatrabaho. Ikaw, sino ang kasama mo dito? Tanong ni Jacob sa batang kaharap. Gusto lang niyang makasigurado na may kasama ito. Si mama ko, andun pa sa loob kasama ni Papa. Simpleng sagot naman ni Jeda na pinagkainteresan laruin ang mouse ng computer na nasa harapan. Kadalasan kapag pumupunta ang mag-ina, ay dahil naghahatid ito ng tanghalian kay John. Sa araw-araw niyang pagtatrabaho sa kampanya ni John, napansin niya ang kawalan nito ng panahon sa mag-ina. Nakita niya kung gaano kabis si John, because he is working under his management. Minsan kasama siya sa mga lakad nito kapag may meeting sa labas. Isang ambisyosong tao si John, lahat gagawin para sa promosyon. Kaya halos wala na siyang oras sa pamilya o di kaya makauwi ng baha. Dahil magkapitbahay lang sila, nakita ni Jacob ang bawat galaw ni Jeda. Ang lungkot sa mga mata nito, kahit nakangiti kasama ang mga kaibigan. Alam niya ang ganoong pakiramdam, dahil yun ang kinalakihan niya. Ang kanyang ama ay busy din sa trabaho bilang politician, halos walang panahon sa kanila. Kaya nakaramdam siya ng awa para kay Jeda kapag nakita niya ito na tumutingin sa ibang classmate at kaibigan na may amang kasama. Nakita niya ang inggit at hilim na dalangin na sana ganun din siya. Dahil sa ganong damdamin, kinaibigan Jacob si Jeda. Gusto lang niya itong mapasaya ng kaunti, at least mabawasan ang pangungulila sa ama. Kapag wala siyang trabaho, ipinasyal niya ito sa mall o di kaya sa park. Sa kanilang pamamasyal palagi itong nagtatanong tungkol sa kanyang trabaho at ang trabaho ng ama. Kuya Jacob, mahal ba kami ni Papa? Bakit halos di na siya umuwi or di kaya gabi na minsa? Ganun ba siya ka-base sa trabaho? Bakit ikaw andito at may panahon sa akin? Minsan tanong ni Jeda habang sila'y kumakain ng ice cream. It was his day off, kaya ipinasyal niya si Jeda sa mall. Wala naman siyang gagawin sa bahay. Busy lang talaga ang papa mo, boss kasi namin siya sa opisina. Marami siyang obligasyon. Ako naman ay tauhan lang niya, mas maliit lang ang trabaho ko kumpara sa kanya. Ganun ba? Mabuti na lang anito ka kuya. May kasama na ako. Dati kami ni Papa ang palaging namamasyal dito. Naglalaro at kumakain ng ice cream, pero ngayon lahos di ko na siya nakikita at nakakasama. Malungkot na saad ni Jeda. Sa ganung pagkakataon ang kanyang puso ay parang binibiyak sa sakit para sa batang kasama. She is still young para makaranas ng ganito, para makaramdam ng lungkot at kakulangan sa sarili. Don't worry, Kuya will always be there for you. Di kita iwan. Just call me if you need me. Angako niya sa kay Jeda. It was from the bottom of his heart. At that time Jacob vowed himself that he will do everything para maibsan ang lungkot sa puso ni Jeda. Ayaw niyang maranasan nito ang kanyang naranasan dati, at lumalaki siya na may galit para sa ama. Hindi maganda sa pakiramdam kung ang puso mo ay puno sa galit. Dahil halos naroon ni Jacob sa bawat yugto ng buhay ni Jeda, di na alintana ng bata ang kakulangan ng ama. She enjoyed being with him. Naging close silang dalawa at naging matibay ang kanilang ugnayan.
Si Jacob ang kanyang sandigan, tagapagtanggol, tagaalaga at sumbungan ng kanyang hinaing. Siya ang tagaturo ng sayaw kung may contest na sinasalinan si Jeda. Jacob never felt alone kahit siya lang ang nakatira sa kanyang apartment at malayo sa mga magulang, dahil sila ni Jeda ang magkasama. Masaya sila na parang may sariling mundo at kontento na sa isa't isa. Minsan sa bahay nila Jeda siya nakikita. He helps Jeda with her assignment. Si Jacob na ang gumaganap sa obligasyon na dinagawa ng ama. Hindi na iba si Jacob sa pamilya ni Jeda. Her parents trusted him. Time had passed, Jeda grew up into a young lady at ganun pa rin ang kanilang samahan. Pero sa paglipas ng panahon unti-unting umuusbong ang batang damdamin ni Jeda para kay Jacob. May lihim siyang pagmamahal at paghanga para sa binata. Jacob never suspected about Jeda's feeling, he treated her like his sister. His princess. Kapag may umaligid kay Jacob na babae, ay nagseselos si Jeda. She tried her best na alisin ang mga babae sa buhay ni Jacob, o di kaya'y harangan ang mga ito para di makalapit sa lalak. Jacob becomes busy with work. He was promoted to a higher position. Kinuha siya ni John nung na-promote din ito sa bagong posisyon. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ni John. Over the time they gotten close. John confides him specially tungkol sa pamilya. John isawa sa closeness ng kanyang anak kay Jacob na pinagpapasalamat niya. Jacob was always there para saluin ang kanyang obligasyon sa pamilya. Dahil sa pagiging assistant ni Jacob kay John, naging mas close ang encounter ng dalawa. Jacob works so hard, gusto niyang patunayan sa lahat ng katrabaho that he gets the position because of his hard work and not because he is close with John. May naririnig kasi siya na kini-question ang kanyang promotion dahil may mas nauna pa sa kanya. Marami siyang naungusan na mas matagal na sa kanilang kumpanya. Isang gabi, habang overtime si Jacob sa opisina, nakakita siya ng hindi inaasahang tagpo. Sa conference room, nakita niyang magkasama sina John at ang asawa ng kanilang boss, si Miranda. Nakita niya ang malagkit na titigan ng dalawa, kasabay ng mahigpit na yakap at halik na tila walang pakialam kahit nasa opisina sila. Napako si Jacob sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Galit ang kanyang naramdaman para kay John. His admiration towards him was gone. Siya ang palaging sumasalo sa obligasyon na naiiwan ni John sa pamilya. Siya ang palaging naroon para kay Jeda specially related sa school. Sumasalo kapag di ito nakarating. Nagsisinungaling kapag nagtatanong si Jeda kung bakit wala ang ama sa mga mahalang okasyon. He even covered John's absence pero ito lang pala ang mapapala niya. He is chatting with his wife and his daughter. Ang masakit sa asawa pa ng kanilang boss na mabait sa kanila. Kinabukasan, Jacob decided to talk to John straightly. Di niya matanggap na nagpakasasa ito sa bawal na relasyon samantalang siya, pilit pinupunuan ang kakulangan nito sa pamilya. Siya ang palaging ginawang alibay kapag di makarating. Paulit-ulit din niyang iniisip ang epekto nito sa pamilya ni John. Lalo na kay Jeda kapag ang pagkakamali ay mabunya. Kuya John, pwede ba tayong mag-usap? Diretsong tanong ni Jacob during lunch break. Saji Jacob, ano bang kailangan mo? May problema ba? Kalmang sagot ni John na tila walang alam. Hindi na napigilan ni Jacob ang kanyang emosyon. Kuya, I have respected you so much. I value your family as my own kaya ako nasasaktan ngayon para sa iyong pamilya. Ginagawa ko ang lahat para mapunan ang kakulangan mo sa kanila. Kumunot ang noo ni John, di niya maintindihan kung saan patungo ang usapan, pero sa linya ng mga salita ni Jacob, parang may alam na siya sa gustong iparating nito. Ano ang ibig mong sabihin, Jacob? Kahit kinakabahan, di nagpapahalata si John. I know about your relationship with Madam Miranda. Kuya, pamilyado kang tao at ang babae mo. Kapag malaman ito ng boss natin, sino ang may ipit dito? Kapag malaman ito ng pamilya mo, iyak masasaktan sila. Ngayon pa lang ako na ang nasasaktan para sa kanila. Di nakapagsalita si John na panganga. Di niya akalain na malalaman ni Jacob ang kanyang sekreto. Hindi ako nangingialam, pero naging malapit na sila sa aki. Nung panahon na hinahanap ka ng iyong anak, ako ang nasasaktan para sa kanya dahil pinagdaanan ko na ya. Hindi madali na lumalaki na wala kang gabay. You will question yourself, your worth as a person. May kulang sa pagkatao mo at yun ang ayaw kong maramdaman ni Jeda. John is silent listening to Jacob. Nahihiya siya dahil lahat ng sinasabi nito ay totoo. Kuya, para na rin kitang kapatid. Ang pamilya mo ay pamilya ko na din, bakit mo nagawang lukuhin sila? Bakit mo nagagawang ipagpalit ang pamilya mo para sa isang relasyon na hindi tama? Alam mo na walang patutunguhan ang relasyon na yan, kundi gulo at pagkawasa. Natigilan si John, hiyang-hiya kay Jacob. Jacob, hindi mo naiintindihan. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Hindi mo alam ang lahat ng pinagdadaanan ko. Agsusumamo ni John. Naging mahalaga na rin si Jacob sa kanyang buhay, sa tagal ng kanilang pagsasama. Biglang nagpantig ang tainga ni Jacob upon hearing John's words.
dahil para sa kanya isang mababaw na dahilan niyo. Alam ko ang isang bagay, Kuya Joe. Ang batang tulad ni Jeda ay nangangailangan ng ama, hindi ng mga paliwana. Habang nagpapakasaya ka sa maling paraan, may batang naghahanap ng pag-aaruga mo, nangangarap na maramdaman ang pagmamahal mo, ang kalinga ng isang ama na matagal mo nang dinagawa. Huwag mong hintayin na tuluyan ka na niyang makalimutan. Mahirap ibalik ang nawasak na at ang panahon kapag lumipas na. Hindi napigilang sabunutan ni John ang sariling buhok at napaupo, habang hawak ang kanyang ulo. He realizes his mistakes pero nakabaon na siya sa kasalanan at nahihiya na siya sa kanyang pamilya. Jacob, hindi madali ang lahat ng ito. Ang relasyon namin ni Miranda ay nagsimula lang sa laro. Inipit niya ako sa sitwasyon at pinangakuan ng promosyon. Ngayon nahihirapan akong kumalas kasi binantaan niya ako at marami na akong naisakripisyo para lang makarating sa kinatatayuan ko ngayon. Alaga, kaya ang pamilya mo ang naisip mong isakripisyo, kapalit ng kaginhawaan mo ngayon. May pang-uyam na tono ni Jeko. Mahal ko ang pamilya ko, Jacob, kaya ako nagsusumikap para sa kanila. Kung mahal mo sila, bakit mo sila sinasaktan? Did you even ask kung gusto nila ito? Alam mo ba ang sinasabi ng anak mo na mas gusto niya ang dati? Kahit simple lang pero masaya kayong nagsasama, may papa siya na palaging nariya. Sa bawat araw na hindi mo pinapansin si Jeda, isang piraso ng puso niya ang nawawala. At ang masakit, sa tingin niya ay trabaho ang dahilan. Pero hindi niya alam na ikaw mismo ang pumili ng ganitong buhay. Napuno ng katahimikan ang pagitan nila. Si John ay tila napaisip sa mga sinabi ni Jacob, habang si Jacob naman ay nakatingin ng diretso sa kanya, puno ng gali at pagkadismaya. He idolizes this man dahil magaling sa trabaho, his mentor at nagsusumikap para sa pamilya, pero ngayon nawala ang naghanga niya. Huwag mong hintayin, kuya na ako ang magsabi sa kanila. Ngayon palang magsimula ka ng gampanan ang iyong tungkuli, dahil di ko kayang tiisin na makasama sila na walang ala. Ang sabi pa ni Jacob sabay hakbang paalis sa opisina ni John. But John said something na paghinto sa kanya. Jacob, please, hayaan mo na ako ang magsabi sa kanila. Give me time to settle my mess. I promise I'll fix this. Tumango lang si Jaco. Kung may muayos man sa gulong ito ay si John yun kasi pamilya niya ito, pero di niya maiwasang magali. Jacob watches Jeda in silence. She is busy reading her books. They are sitting in the bench at the park. He had witnessed how this young lady turned into a young woman. Andun siya sa bawat yugto ng buhay nito. Sa ilang taon nilang magkasama, he developed a deep connection with her. She becomes an integral part of his life. Paano na kapag malalaman nila ang katotohanan? Paano niya ito kakayani? Makakaya ko bang itago ito sa kanya habang buhay? Walang sekreto na di mabubunya. Usal ni Jacob sa sarili, habang malungkot na nakatingin kay Jeda. Her face shows innocence. While Jacob was lost in a trance, Jeda was also dreaming that she and Jacob would be together one day. She wanted to tell him her feelings pero bata pa lang siya. She was just 16 years old, few years more at pwede na siyang mag-boyfriend at gusto niya si Jacob yun. Sa ilang taon na sila'y magkasama, kilala na niya ito. He pampered her well, bawat gustuhin niya binibigay nito, palaging nariyan para sa kanya. He treated her special. Wala na siyang nakikitang lalaki na hihigit pa kay Jacob, kaya lalong umusbong ang tagong damdamin niya para sa lalaki. Kuya, ang gwapo mo palaga. Ikaw ang Superman ko. Bakit mas nauna ka sa aki? Sana magkasinggulang lang tayo, para walang hadlang. Sana mahintay mo ako at magustuhan pagdating ng panahon. Isang piping dalangin ni Jeda, habang nakatingin kay Jacob na nakapikit ang mga mata sa kanyang tabi. Di niya alam kung natutulog ito. Ang alam niya masaya siya kapag magkasama sila. Bawat kilos ni Jeda, alam ng ina. Alam niya ang tagong damdamin ng anak para kay Jeko. Ang lihim na sulyap at kilig nito kapag sila'y magkasama. Ang mga tagong love letter para sa lalaki, ang mga ginagawang pangbabakod nito sa mga babae. Dahil doon natatako si Ana na baka masaktan lang si Jeda, dahil alam niyang kapatid lang ang turing ni Jacob sa Ana. Pagdating ng panahon makahanap din ito ng babaeng mamahalin at aalis din ito sa lugar nila. Yun ang kinatatakutan niya, baka di kayanin ni Jeda kapag dumating ang oras na yun. Masyado na siyang attached kay Jeko. Ang buong buhay ni Jeda ay nakasentro lang kay Jeko. Ni ayaw na niyang makipagkaibigan sa iba. Kailangan kong gumawa ng aksyon. Habang di pa malala ang laha. Baka maagapan ko pa ang sitwasyon. Bulong ni Ana sa sarili, habang nakatanaw kay Jeda na masayang nakipag-usap kay Jeko. Ayaw niyang matulad si Jeda sa kanya na nilunod ang sarili sa isang lalaki. Pero nasasaktan ngayon dahil hindi na sila katulad ng dati. Masyadong inisentro niya ang sarili kay John, kaya nahihirapan siyang tanggapin na nag-iba na ang landas nilang dalawa. Jacob, pwede ba kitang makausap ng sarili na? Umpisang kausap ni Ana kay Jacob nang pauwi na ito, pagkatapos sa pamamasyal nila ni Jeda. Sir, ano yun Ana? Jacob can't look straight to Ana.
Nahihiya siya dahil di niya masabi ang sekretong nalalaman. Alam kong close kayong dalawa ng anak ko. Ikaw ang naging karamay niya sa lahat habang lumalak. Gusto kong itanong kung may naramdaman ka ba na kakaiba sa kilos ni Jeda nitong nagdaang taon. Gusto i-test ni Ana ang naramdaman ni Jacob, at kung may alam ba siya sa naramdaman ni Jeda. Napatingin si Jacob kay Ana na nakakunot ang no. Naggataka sa tanong niya. Wala naman Ana, she just Jeda as always. My lovely princess. Is there something wrong? Agkabahalang tono ni Jeko. Jeda is so dear to him. Maaring wala kang alam o napapansin, pero bilang ina, naramdaman ko ang damdamin ng aking ana. Nakita ko ang kakaibang kilos at tingin niya sa'yo. My daughter had a crush on you matagal na. She develops a young love towards you at hindi bilang kuya. Jacob was shocked. Ang sinabi ni Ana ay parang bomb na tumupok sa kanyang pagkatao. Di niya akalain na may ganong damdamin si Jeda para sa kanya. Gusto ko maging aware ka, baka di mo napapansin na ang bawat kilos mo ay binibigyan na niya ng kakaibang kahuluga. She is still young, di pa niya na-realize ang kaibahan ng puring bilang kaibigan, kapatid, at feeling para sa ibang kasarya. Kung pwede ikaw na ang lumayo, habang maaga pa, habang di pa nakaugat masyado ang kanyang naramdaman. Jacob doesn't know what to do, bigla na lang naging komplikado ang lahat. Ang kanyang problema na tungkol lang kay John ngayon ay nadagdagan na. I am sorry Ana, pero wala akong alam. Ang hinihingi mo ay di madali para sa akin, pero naintindihan kita. I have been living here for 6 years. Dito na ang naging buhay ko, at kayo na ang naging pamilya ko. Hayaan mo gagawin ko ang gusto mong mangyari, pero bigyan mo lang ako ng sapat na panahon, para makasama ko kayo, and to settle everything para di rin magtataka si Jeda kung bakit bigla akong alis. Ana smiled at Jeko. Masaya siya at naintindihan ni Jacob ang damdamin niya bilang ina. Asahan ko ang sinabi mo, Jeko. Salamat sa pag-intindi. Pasensya na at malaking sakripisyo ang gagawin mo, dahil may naipundar ka na dito. Pero ina din ako, pinoprotektahan ko lang ang aking ana. Jacob nods at her. Umuwi si Jacob na gulong-gulo. That night he had been thinking about how Jeda had that feeling for him. Does he give her the wrong impression? Baka yun nga, she misinterpreted all the things he had done for her. Maski siya di rin niya maintindihan ang sarili kung bakit ganun siya ka-attach kay Jeda. Kung tutuusin wala siyang obligasyon sa dalaga. Hindi rin siya ganoon sa iba. He maintained distance to others, pero kay Jeda madaling nakuha nito ang kanyang damdamin. He has this feeling that he needs to protect her. Though I have this feeling dahil magkapareho kami ng pinagdaana. Awalang ba ang naramdaman ko, or I just have the same feeling with her? Tanong ni Jacob sa saril. He is now questioning himself, kasi maski siya di niya maipaliwanag ang naramdaman. He never bothered before dahil kampante siya. No. What I have for her is just a brotherly feeling dahil nag-isa lang ako. Wala kong kapatid. Sabi ko sa kapatid. Debate ni Jacob sa saril. He was drowned in doubts. The idea that Jeda had feelings for him disturbed him a lot. A part of him was happy, but there was also a part na natatako. Jacob was lost at di alam ang gagawin. Kuya, bakit di na kita nakikita dito sa baha? Busi ka ba? Pwede bang pasyal tayo sa mall bukas? May bago kasing palabas na movie at gusto ko itong makita. Isang message na natanggap ni Jacob mula kay Jeda. It's been a week na di na siya nagpakita dito. Di rin siya nagte-text na katulad ng nakasanayan niyang ginagawa. Si Jeda ang palaging niyang kausap dati kapag nasa bahay na siya, kung di siya makapunta sa kanila. And now things suddenly change. Busi lang ako princess. Eusejnod tayo ng scene this coming Sunday. Tipid niyang reply sa text. Ayaw niyang patagalin ang usapan. He felt guilty at the same feeling weird dahil di nakasama si Jeda nitong linggo. He just being used to the setup na palaging silang magkasama, at ngayon bigla siyang nanibago. He also misses her. Sunday came, as Jacob promised, ipinasyal niya si Jeda sa mall at nanood ng movie. Jeda is happy while watching the movie. Jacob silently watching her. Di niya mapagtanto kung bakit masaya siya kapag nakasama niya ito. Then realization hit him. He also had a feeling towards her kaya kontento na siya kapag sila ang magkasama. Hindi siya tumitingin sa ibang babae. Kahit marami ang nagpapansin sa kanya. Pero mali ang aking naramdaman, Jeda is still young. Ni di pa alam ang tunay na kahulugan sa salitang pag-ibig. Kahit pa sabihing pareho sila ng naramdaman ngayon, di rin pwede dahil bata pa ito. Her feelings right now were just an infatuation na pwedeng mawala paglipas ng panahon. Jacob said to himself, while looking at Jeda, lazily sniggling to him. Aminin man niya o hindi pero nasasaktan siya sa katotohanan. Bakit sa'yo ko pa ito naramdaman? Hindi sana mahirap ang aking paglayo. Bakit kailangang magkalayo ang agwat nating dalawa? Hindi sana tayo masasaktan dahil pwede kitang ipaglaban. Pero ngayon kailangan kong lumayo
dahil ang damdamin ko sa'yo ay di dapa. You are still young. Isipin pa lang ni Jacob na alis na siya, ay sobrang sakit na. But his time with her were limited. He promised to make the remaining days memorable for them. She brought Jeddah to a restaurant. Order all you want, princess. This time, there are no more restrictions. I will grant all your wishes today. Jacob saw the excitement on Jeddah's face. How happy she was, that made his heart swirl with happiness too. I hope you will remain this happy even when I'm not around. I wish things were different between us, but circumstances hindered us. Hope one day I'll see you again, but in different situation. Sa paglipas ng mga araw, nakita niya na pagbabago ni John. Madalas na siyang umuwi sa tamang oras, pero may nagbago na sa samahan nilang dalawa. Jacob distanced himself to John at kay Jeddah. Sa kanyang ginawa, ramdam niya ang sakit. Kahit di siya nagpakita, pero hilim niya itong sinubaybayan. Naging okay lang ang pakiramdam niya, dahil nakita niya ang bonding ng magpamilya. John is back to his family at masaya si Jeddah, yun ang mahalaga. Jacob decided to go back home. Magre-resign na siya sa trabaho. Ayaw man tanggapin ni John ang kanyang resignation, but he is decided. Para ito sa kabutihan ng lahat, he thought. I am sorry, Jeddah, but I have to go. Baka sa paglayo ko mawala rin ang naramdaman kong ito at makalimutan mo rin ako. Taimtim na sabi ni Jacob sa sarili, habang tinitingnan si Jeddah na masayang kausap ang ama. If we're just the same age, ipaglalaban kita, but I don't want to be a credo snatcher. Ayaw kong kunin ang iyong kamusmusan. You still need to explore and learn more about life and develop yourself, at di mo yan magagawa kapag nariyan ako, dahil nakasentro ang iyong isipan sa akin at ganon din ako. We need to grow separately. But if one day, I still have this feeling for you, and you are mature enough, then babalik ako. Liligawan kita. I hope ako pa rin ang nasa damdamin mo sa panahon na yun. Dalangin ni Jacob as he watches Jeddah happily talking to her father. He will be back sa probinsya nila. Baka tanggapin niya ang posisyon na inilaan ng kanyang ama na mayor sa kanilang lugar. Nagpasya siyang huwag na magpaalam sa dalaga, baka di pa niya kayaning umalis. Her parents know about sa kanyang pag-alis. Sa kabilang banda, nagtataka si Jeddah, dahil it's been a week na di nagpapakita si Jacob, ni walang text. Kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay nito, but what made her surprise is may iba nang nakatira sa apartment niya. Ang alam niya pag-aari na ito ni Jacob, pero bakit may iba nang nakatira? Anong kailangan mo, miss? Sino ang hinahanap mo? Tanong ng isang ginang nang nabuksan ang pintuan. Ah, sino po kayo? Andyan ba si Jeko? Di alam ni Jeddah kung bakit siya kinakabahan. Ah, si Jacob, yung may-ari sa apartment na ito. Ay wala na siya dito, umalis na kaya kami na ang bagong nagrenta dito. Shock was evident on Jeddah's face. Nagtataka kung bakit di man lang nagpaalam sa kanya. Kaya nagmadali siyang umuwi para tanungin ang ina. Sabi naman ng ina emergency lang daw kaya umuwi sa kanila. Bigla naman siyang nabahala. Dahil hindi ganun si Jacob, lahat ng kilos nila sinasabi sa isa't isa. Kaya tinawagan niya ang number nito, pero out of coverage, di makonta. After few trees sumuko na siya, hintayin na lang niya ang pagbabalik nito. Pero umabot ng ilang buwan walang Jacob na nagpakita, ni walang message at di makonta. Jacob, bakit mo ito ginagawa sa aki? Bakit mo ako iniwa? Ano bang nagawa kong mali? Bulong ni Jeddah, habang nakatingin sa larawan nila ni Jaco. She remembered that day, nasa park and they asked someone to take a picture of them. Sobra silang masaya nun at ngayon sobra siyang nasaktan sa pag-iwan ni Jaco. Days have passed, akala niya ang pag-alis ni Jacob ay siyang pinakasamakit sa yugto ng kanyang buhay. Di pa pala dahil after nun sunod-sunod na dagok ang kanyang nararanasan. On late afternoon, may tumawag na polis sa kanyang mama informing na nabaril ang ama at dead on the spot at hinahanap pa ang may sala. Shocked was understatement. Halos di niya maigalaw ang sariling mga pa. Her mom collapses on the floor kaya isinugod nila kaagad sa ospital with the help ng kanyang mga kapitbahay. Kung di dahil sa kanila di niya alam kung paano mag-function dahil blanco talaga ang kanyang utak. After na ilibing ang ama, lumalabas sa investigasyon na may karelasyon ang ama sa asawa ng boss nito. Kaya ang suspect ngayon ang boss nila na may pakana sa pagbaril dahil nalaman nito ang relasyon ng dalawa. Di makapaniwala si Jeddah sa nalalaman. Dahil sa nangyari di kinaya ng ina at inatake ito sa puso at na-stroke. Nalaman nila na matagal na palang may relasyon ang dalawa. Ito yung panahon na walang oras ang ama sa kanila, dahil sa trabaho, yun pala may ginagawang kabulastugan. The news hit Jeddah really hard, nahihiyapan siyang tanggapin pero kailangan niyang mag-move forward para sa ina. Akala ko babalik na tayo sa dati. Dahil bumalik ka na papa sa amin, pero sandali lang pala ang ipinatikim mong kaligayan sa amin, dahil iniwan mo na kami ng tuluya. At itong nalalaman namin ay sobrang masakit. Iniwan mo na pala kami matagal na.
Di mapigilang iyak ni Jeda sa libingan ng ama. Puno ito ng panaghoy at kalungkutan. Paano ko ito kakayanin mag-isa? Iniwan na ako ng lahat, si mama andun sa ospital, nakipaglaban sa buha. Nasaan ka na, Jeko? Bakit ngayon pa ka nawala kung kailan mas kailangan kita? Nasaan na ang pangako mo na palaging nariyan ka kapag kailangan kita? Lumipas ang panahon, nakayanan ni Jeda ang dagok sa buhay, pero nawala na ang dating ngiti niya. Nakalabas ang ina sa hospital, pero puno sila sa utang. Nahinto siya sa pag-aaral at napilitang magtrabaho to support their need. Napanagot ang bumaril sa ama, dahil mayaman ang kalaban nahihirapan siya. May sari-sari pang mga issue ang kinaharap niya, dahil ginawan ng issue kalaban ang kanyang ama. Naroon na yung nakadispalko ang ama ng pera. Ayaw niyang maniwala, pero wala din siyang katibayan. Tinanggap niya ang lahat ng pangungutya ng iba. Sa tulong ng mga kamag-anak at kakilala, natawid niya ang problema. Dahil sa sunod-sunod na dagok, wala na siyang panahon para isipin ang sariling damdamin. Kinalimutan na niya na may Jacob siyang kilala. Ang mahalaga makasurvive sa pang-araw-araw dahil may gamot na maintenance ang ina. Over the years naging maayos na ang ina, nakakalakad na ito, nakarecover sa stroke dahil sa therapy. May iwan na niya sa bahay ng mag-isa. Masaya na siya sa ganu. Unti-unti na rin naghilom ang naramdaman niyang sakit. Napatawad na rin ang ama. At tuloy siyang nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya as office staff. Dati as cashier sa isang grocery store, dahil wala naman siyang sapat na napag-aralan. Dahil sa magandang performance na promote kaya sa office na siya naasang ngayon. Isang gabi, habang nagpapahinga sa may sala, may nakita siyang headline sa news. Wala sana siyang interest sa balita, pero nang marinig ang pangalan na nasa news di niya mapigilang bigyan ito ng tingi. The news is about Jacob at ang pagkandidato nito sa pagiging congressman. Sa balita niya nalaman that Jacob is the current city mayor in his town, and now planning to run for Congress. Biglang bumalik ang alaala nilang dalawa, pero pagkamuhi ang kanyang naramdaman. Wala na ang dating pagsinta. He is now a stranger to her. Sa kanya na-realize na matagal na panahon na pala ang lumipas. Am I that preoccupied? I even forgot the years that have passed. Maybe because those years were too painful. I could hardly breathe. I even forgot how to live life. But I am better now, and I hope luck shines into my life starting today. Piping panalangin ni Jeda as she remembers the past. Isang umaga habang naglilinis ng bahay, may narinig siyang katok. Wala ang ina dahil kinuha ng kanyang kamag-anak para ipasyal. Bigla siyang napatulala sa nabungaran dahil isang di inaasahang bisita ang nasa kanyang harapan. Hey Jeda, kumusta ka na? Nakangiting saad ni Jacob with fruits and flowers in his hand. Dahil doon nakarecover si Jeda sa pagkatulala. Di niya alam kung ano ang sasabihin at kung papasukin ba niya o hindi. She composed herself. Ayaw niyang ipahalata na apektado siya sa pagdating ng lalak. Bakit ka andito? Anong kailangan mo? Walang emosyong wika ni Jeda sa lalaking kahara. Kung gaano sila kaklos dati, ay siya namang kabaligtaran ngayon. He is like a stranger to her. Jeda, pwede ba kitang makausap ng masinsina? Mahinahong saad ni Jacob na nasa bungad pa rin ng pintuan. Para saan ta? Wala akong maalala na may dapat tayong pag-usapan. Deetso sabi ni Jeda na walang emosyon na parabang di niya kilala ang kahara. Jeda, I know I made a mistake. Umalis ako na di nagpaalam sa'yo. Umpisa ni Jacob but Jeda cut him off. I believe karapatan mong umalis na di magpapaala. Sino ba ako para magpaalam ka pa sa akin? Jeda, mahalaga ka sa aki. Agsusumamo ni Jacob, feeling niya ibang-iba Jeda ang kaharap niya ngayon. Wala na ang dating samahan nila. Mahalaga. Yun ba ang mahalaga sa'yo? Hindi ko alam kung bakit bigla ka lang umalis at pinutol ang ating ugnayan ng ganun lang. Ni wala kang pasabi bago ka nawala. Wala ka nung panahong kailangan kita. Ang masakit may alam ka pala sa ginawa ni Papa, pero wala kang sinabi sa ami. Para pala kaming tanga sa matagal na panahon at pinagtakpan mo yun. So saan dun ang mahalaga ako sa'yo? Dahil hindi ko nakikita. Jacob was speechless upon Jeda's outburst. Lahat ng binato ni Jeda ay totoo. Hindi niya maipagtanggol ang sarili. Jeda, I am sorry kung wala ako sa panahon na kailangan mo ako. Believe me, I have my reasons kung bakit ako umalis. Di ko alam na yun pala ang pinagdaanan mo. Umalis akong kampanti, dahil bumalik na ang ama mo. Maniwala ka sa akin, kung alam ko lang ang nangyari, bumalik na ako kaagad. Agsusus mamong wika ni Jeko. Jacob, wala nang saysay kung balikan pa natin ang nakaraan. It's already in the past at di na yun may babalik pa. Wala rin akong planong saywain pa yun. Apos na ako dun, nakayanan ko ang lahat mag-isa. Wala ka ring obligasyon sa amin o sa akin kaya wala akong karapatan na manumbat sa'yo. Seryosong wika ni Jeda. Maraming gusto sabihin si Jacob pero lahat yon was left in his head. Kung wala kang sasabihin,
Makakaalis ka na marami pa akong gagawin. With that, Jeddah closed the door habang si Jacob napatulala pa rin. Jacob left dumbfounded. Jeddah had changed. Parang di na siya kilala nito. Jacob lives in Silen. He stayed at his apartment. Kung di pa siya nagtanong about kay Jeddah sa tenant niya, di niya malalaman ang nagyari sa buhay ng dalaga. He felt so stupid and useless. Sinisisi ang sarili kung bakit pinutol ang ugnayan nilang dalawa. How can I leave her facing those battles alone? I could have been there. Kastigo ni Jacob sa saril. Wala nang silbi ang pagsisi niya, nangyari na ang lahat. He vowed himself na gagawin niya ang lahat para mapatawad ng dalaga at ibalik ang dati. And this time di na siya alis sa tabi nito. His memories were back sa nakaraan. He intentionally stops the communication, hindi dahil sinabi ng ina nito na iwasan ang anak kundi sa isip niya, kapag patuloy siyang makipag-usap di makamove si Jeddah ng tuluya. He wanted her to have a life away from him, and to test himself kung ano ba talaga ang naramdaman niya para sa dalaga. Jeddah doesn't deserve a half-baked feeling. Pero yun pala siya ang di makamove on. All those years na di niya ito nakasama ay palaging laman ito ng kanyang isipan at damdamin. His feelings for her grow much stronger, kaya andito na siya ngayon dahil sure na siya sa kanyang naramdaman. He wanted her truly, he loved her. Dahil sa nangyari, Jacob constantly visiting Jeddah, kahit pinagtulakan siya palayo ng dalaga na roon na yun hinihintay niya ito sa trabaho, giving her gifts and flower. Di man sila nag-uusap pero patuloy niya ito sunubaybayan katulad ng dati. Anak, nakita ko ang pagsisikap ni Jacob na mapalapit uli sa'yo. Bakit mo ba siya iniiwasan ngayon? Di ba crush mo siya dati? Kausap ni Anna sa anak habang sila'y naghahapuna. Napatanga si Jeddah sa ina, paano nito nalaman ang kanyang lihim na damdamin. Manakalipas na yo. Di na kami katulad ng dat. Magkaiba na ang buhay namin ngayon. Ang babara niya sa ina para pagtakpan ang kanyang hiyang naramdaman. Ano ba ang kaibahan? Siya pa rin si Jacob na palaging nariyan para sa'yo. Anak, alam kong nasasaktan ka sa biglang pag-alis niya pero ako ang may gusto nun. Kinausap ko siya na layuan ka dahil nakikita ko ang lihim mong damdamin sa kanya. Wala ka nang iniisip kundi siya, umiikot ang mundo mo sa kanya. Natatakot ako anak dahil ang pagtingin sa'yo ni Jacob ay pangkapatid lamang pero iba ang kahulugan sa'yo sa bawat ginagawa niya. Napatanga siya sa narinig mula sa ina. May kinalaman pala ito sa nangyari. Patawarin mo ako sa aking panghihimasok pero isa akong ina. Ayaw ko lang masaktan ka ng tuluyan kapag lumalim pa iyong naramdaman. Kaya kinausap ko si Jacob na layuan ka habang maaga pa. Di alam ni Jeddah kung ano ang isasagot sa ina. Parang lahat ng nangyari sa nakaraan ay bumabalik. Bakit wala kang sinabi sa akin manong nagtanong ako? Gusto ko lang maliwanagan sa panahon na yun. May hinanakit na wika ni Jeddah sa ina. Dahil gusto kong tuluyan kang mag-move on magkaroon ng sariling buhay na wala ni Jacob. Baka kapag di mo na siya makikita tuluyan mo na siyang makalimutan. Kung wala siya, you will not realize na malaki ang mundo at hindi lang si Jacob ang naroon. If you heard this before, you will stuck in the past and stay the same. Her mother is right. That time kapag narinig niya ito, asa naman siya, walang magbabago at di siya magkaroon ng tunay na buhay. Alam naming ng papa mo ang pag-alis niya dahil nagpaalam siya sa amin. Sabi niya, kapag malaki ka na at magkapareho kayo ng naramdaman, babalikan ka niya at di na muling aalis. Hito na anak, bumalik na siya para sa'yo. Napaisip si Jeddah. Yun pala ang nangyari. Masyado lang siyang nasaktan dahil umaasa siya. Tama ang ina, di niya makikita ang tunay na mundo at kung gaano ito kalalim at kapanganib. Dahil he was protected by Jacob. Well-sheltered by him kaya nung nawala ang lalaki nangangapa siya sa dili. Baka I am being too harsh on he. O totoo naman na wala siyang obligasyon sa aki. Magkaibigan lang kami, pero binigyan ko ng mali siya ang bawat kilos niya. He has his own life to live on. Sabi ni Jeddah sa saril. Dahil sa isiping yun, nawala ng galit niya kay Jacob. Nawala ang harang ibinakod niya sa saril. Jacob came again and this time. Kinausap na niya, di na ipinagtabuyan. I'm sorry kung magaspang ako. Pinairal ko ang katigasan ng aking ulo at damdami. Animulang sabi ni Jeddah, medyo may awkwardness sa kanilang dalawa dahil matagal silang magkalayo. Bakit ka bumalik, Jaco? Ang buhay mo ay sa probinsya na. May obligasyon ka dun na naghihintay. Di mo kami obligasyon. Di mo kailangan humingi ng tawad sa akin. I came back because my love is here. Jacob looked at her intently, bakas ang saring emosyon na lumukob sa kanyang pagkatao. He would take this chance now that Jeddah talks to him. The time na magkalayo tayo, I realized my deep feelings towards you. Hindi tama yun dahil bata ka pa. Kapag di ako umalis baka kung ano pa ang magawa. You are still young and you need to grow.
I have to leave for you to spread your wings and achieve your dreams. And now, I came back because I'm ready and you are already an adult now. This time ayaw na kitang bitawan pa. Gustong maiyak ni Jeda sa narinig. She had longed for these words and finally narinig na niya mula kay Jaco. Pero nagbago na ang lahat, Jacob, di na tao kulad ng dat. May tungkulin ka na dapat gampanan at malayo yun rito. Alaalang sabi ni Jeda sa sitwasyon at pa-divert na rin sa usapan nila dahil kinakabahan pa siya. Di pa nakarecover sa kompisyon ni Jaco. Ang obligasyon ko sa amin ay pwede kong iwanan pansamantala. MY term is almost over at marami akong tauhan na sasalo sa aking trabaho. Ang mahalaga sa akin ay ika. This time gusto kong makasama kita sa lahat ng panahon. To be there katulad ng pangako ko sa'yo, Dat. I'm sorry kung wala ako sa panahon na kailangan mo ako. If I just knew I'll be there para damayan ka. Patawad, Jeda. Nakita ni Jeda how sorry Jacob is. He really did come back. Same Jacob she used to know. Di mo kailangan humingi ng tawad dahil sa nangyari I became a strong woman. Mas malalim na ang aking pananaw sa buhay dahil sa mga pinagdaan ko. I am proud of myself dahil nalampasan ko yun mag-isa. Ay huwag mo nang sisihin ang sarili. It is true. Her life becomes meaningful because of what happened in the past. Jeda, will you give me a chance to show my true intention? And this time no turning back, no shutting myself out. I am now free to express my emotion towards you at di na matatakot mahusgahan ng iba. Tumango si Jeda na nakangiti. Yes, I'll give you a chance. Bakit ko papalalambasin ang pagkakataon kung pinapangarap ko lang ito, Dat? Jacob, sa paglipas ng panahon, di pa rin nagbago ang naramdaman ko sa'yo. Kaya siguro ako nasasaktan dahil mahalaga ka sa akin at feeling ko iniwan mo ako sa iri. Ang damdamin ko sa'yo ay nakatago lang, naghihinati sa iyong pagbabali. Thank you, my princess, for this chance. I promise to do better, and I love you so much. You captured my heart since the day I met you. Naging maganda ang pagsasama nila Jacob at Jeda. Tinupad ng lalaki ang pangako na babawi sa kanya. Everything went well. Jacob didn't run for Congress. He realized politics is dirty and mess. He might end up like his father, ula ang panahon sa pamilya kapag nagpatuloy siya. He wants to spend most of his time to his family. Kaya magkatulong nilang itinayo ang naisip na negosyo. Jaco and Jeda are contented with their married life. Love really pays for those who wait. Marami akong pagsubok na nadaanan, pero lahat yun naging mahalagang bahagi ng aking pagkatao. I would never wish to change anything but learn from the mistake. Bulong ni Jeda sa sarili, habang tinitingnan ang asawa na busi sa pag-assemble sa cribs para sa kanilang anak. I love you, asawa ko. Always have been and for the coming years. Mahal din kita, asawa ko. Dati pangarap lang kita, pero ngayon naabot ko na. Thank you for coming back. Life is full of surprises, there were ups and downs. But if we have faith, patience, and hard work, our dreams will surely come true. The journey may test you, but every step forward proves your dream is worth the wait.